Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Hebrews chapter 11 verse 3. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Faith in the living word. Pag-usapan natin ngayon yung subject ng pananampalataya. At alam niyo po, malinaw pong sinasabi rito sa verse na ating binasa na ang lahat pala ng bagay ay nalikha sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. At sa Hebrews chapter 4 verse 12 binabanggit na ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Alam niyo po ba na sa John chapter 1 verse 1 and verse 14, ang salita na tinutukoy po dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, yung salita na nagkatawang tao. Ngayon, mapapansin ninyo po, meron tinatawag na crisis of faith sa buhay ng maraming tao ngayon. Ano po? Alam niyo po, nung panahon po ng ating Panginoong Jesus, ganun din po yung kanyang kinaharap. Sabi sa Mark chapter 6 verse 6, "And he was amazed at their lack of faith. Then Jesus went around teaching from village to village." Ang sabi rito, nakita ni Jesus yung kawalan ng pananampalataya ng kanyang mga kababayan. Kaya ang ginawa po niya ay agad-agad siyang nangaral from village to village. Ano po? Kaya maintindihan niyo po, meron talagang crisis of faith sa buhay ng maraming taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. Kaya dapat po, makatanggap po sila ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya dito mapapansin niyo, hindi hinayaan ng Panginoong Jesus na manatili yung mga taong ito sa kawalan nila ng pananampalataya. Nagtiyaga po ang Panginoong Hesus ipangaral ang mabuting balita from village to village. Ngayon, bakit mahalaga po ito? Ano po? Kasi alam niyo po, sa panahon natin ngayon, kinakaharap natin ito araw-araw eh. Kung hindi tayo makakatanggap po ng salita ng Diyos, ano po, lagi tayong panghihinaan ng loob at mawawalan ng pananampalataya. At sa Biblia po, ini-stress ano po, ng Panginoong Hesus yung kahalagahan ng pananampalataya. In fact, ano po, binabanggit niya yung kahalagahan ng pananampalataya upang tumanggap ang isang tao ng kagalingan, ng pagpapala at breakthrough sa buhay. Kaya nire-recognize po ng Panginoong Hesus yung pananampalataya po ng mga taong nanalig sa kanya at sa kanyang mga salita. At isa po dyan yung pong kapitang Romano o yung centurion sa Matthew chapter 8 verse 10. At pansinin nyo, ano po, dito po, ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, "I have not found anyone in Israel with such great faith." Hinangaan ng Panginoong Hesus yung pananampalataya nitong centurion na ito. Tinawag pa niyang great faith yung pananampalataya nitong taong ito. Samantalang itong taong ito ay hindi siya Hudyo. Hintil siya. Ano po? Siguro sa panahon natin, yun, iisipin natin, paano nagkaroon ng pananampalataya yung isang hintil? Ano po? Alam niyo po, ang sagot po ay nasa verse 8 and 9. Kasi sabi po nitong Kapitang Romano, "Just say the word and my servant will be healed." Dalawang katotohanan ng mahalagang makikita natin dito. Unang-una itong centurion, naniniwala siya dun sa authority ng word of God para sa kanya. Ang salita ng Diyos ay may authority sa buhay ng tao. Kaya sabi niya sa Panginoong Jesus, "Hindi mo na kailangan pumunta sa aking bahay. Magsalita ka na lamang at gagaling yung aking servant." Pangalawa, naniniwala siya na yung salita ng Diyos buhay at makapangyarihan. Kaya alam niyo po, ibang-iba po ang tao na naniniwala na ang salita ng Diyos ay supernatural. Yung Biblia, hindi po ginagamit yan para pagdiskusyonan o sabihin na natin para source lamang ng head knowledge. Ang salita po, sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12, buhay at makapangyarihan. Darating ang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Ano po? At anong sabi sa Psalm chapter 107 verse 20? "He sent His word and healed them and delivered them from their distractions." Kaya pala maraming tao ngayon nahihirapan sa buhay. Maraming may sakit. Maraming inaalipin ng problema. Ano po? Dahil hindi nila natutuklasan na ang salita ng Diyos pala ang gagamitin ng Diyos para palayain sila. Kaya alam niyo po, ako po'y nalulungkot. Ano po?
Kapag ako'y nakakakita ng mga Kristiyano na pupunta sa simbahan pero hindi pinapahalagahan yung salita ng Diyos. Yung iba hindi nakikinig. Yung iba minsan nga tinutulugan pa yung salita ng Diyos eh. Ano po? Pumupunta sila sa simbahan para sa ibang bagay. Pero matutuklasan nyo, sabihin nila, bakit kaya ganoon? Ba't hindi ko nararanasan yung mga answered prayers? Ba't hindi ako nagbe-breakthrough sa buhay? Ba't hindi ako gumagaling? Kasi alam niyo po, ang problema po, hindi nila binibigyang pahalaga ang salita ng Diyos. Hindi sila katulad nitong kapitang Romano o ng centurion na para sa kanya, ang salita ng Diyos ay authority, buhay at makapangyarihan. Kaya mga kapatid ko, ako po inyong tatanungin, ano po, mahalaga na ang preaching na natatanggap natin laging nakabase sa salita ng Diyos eh. Kasi yun po ang nagbibigay ng pananampalataya sa tao. At ang tao po nakakalaya sa kasalanan, sa karamdaman, sa mga problema sa buhay na ito, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Siguro mahalagang mabasa natin yung sinasabi sa Isaiah 55 verse 11 na sinasabi dyan, sabi rito, so is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. So ibig sabihin, nagaganap pala yung dinidesire ng Diyos sa buhay ng tao at yung kanyang purpose sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya alam niyo po mga kapatid, supernatural po yung Word of God. Hindi yan letra lamang na nababasa natin. Kaya pahalagahan natin yung mga napapakinggan po nating sermon at yung mga natututunan po natin na may memorize natin mga verses, buhay at makapangyarihan po yan. At makikita natin katulad po nung kapitang Romano o nung centurion, naniniwala siya sa authority ng Word of God at ang salita ng Diyos para sa kanya. Buhay at makapangyarihan, kumikilos, ano po, nakakapagpagaling, nakakapagpalaya ng buhay ng tao. Dapat po, ganoon tayo. So again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.